basa nito ng mga abogado. Yung pagkakaroon ng search warrant, paglalabas ng search warrant, alas 4 ng umaga, partner. Non-office hours yun, ha? Oo nga eh. So, super aga. Oo, isang batalyon pa. Oo. Grabe talaga, para mag-gerang papasukin. Kita po ninyo sa mga video po natin ngayon. Baka gugugurin na naman ito. Mas magandang mag-save po kayo ng mga videos po nitong ginagawang raid ng mga otoridad dyan po sa compound. Gusto nilang persahang pasukin, pero yan po, nagkakamali po sila ng violente, mga members ng the Kingdom of Jesus. Hindi po, napaka-mapayapa. At yan nakikita po ninyo mismo sa video na kasalukuyan po nilang pinapasok ng mapayapa ang ating compound. At saka, ang hirap dyan, partner, sa panahon ngayon, mas lalong ginagalit nila yung taong bayan eh. Yun ang nakakagalit. Kasi, di ba, ang pamahalaan ay para sa mga taong bayan. Kaya nagkaroon partner yung ginagawang rally eh. Yung may maisog rally, may laban kasama ang bayan rally, na kung saan, milyon-milyon na mga members ng the Kingdom of Jesus Christ ay talagang sumisigaw at nananawagan dito sa ating pamahalaan. Laban dito sa abusong at pag-abuso sa kapangyarihan. Ayan po. Nakikita po ninyo yun sa baba mismo. Yan po yung kuha dyan po sa Tamayong, Davao City. Yung naman sa upper lahat naman, mga bahay po yan, mga missionary workers. Same pa rin dito sa kanan. So maraming videos po tayo na nakatutok dyan po sa ginagawang pag-raid ng mga otoridad sa KOJC compound. No? Kita-kita po ninyo, wala pong lusot. Kung sino man ang gustong gumawa ng masama, abay kuha sa camera. At kayo po mismo mga kababayan, makapag-assess sa ginagawa po ngayon na raid assessment na sa ginagawang raid po ngayon dito po sa KOJC compound. Sabi ng mga kapatid natin sa Japan, sa ginagawa ng administrasyong ito sa KOJC, mas lalo nilang ginagalit ang taong bayan. Sino ba naman hindi magagalit niyan, mga kapatid, mga kababayan? Madaling araw, sinusugod ka. Forceful entry pa ang gustong gawin? Oo. Balik-tarin kayo natin ang sitwasyon at gawin yan sa inyo. Ano kaya mararamdaman niyo? Yan nga. Oo, ayan. Yung mga komento ng ating mga kababayan partner, galit na galit sa pamahalaan ngayon. Naku, pamahalaan, makinig po kayo sa boses po ng mga mamamayang Pilipino kung ano po ang kanilang saloobin. Ayan. May mga lawyer naman na kinausap ang mga otoridad, yung taga-CIDG at mga taga-PNP staff. At napakiusapan. At ito nga, ginagawa nila, nag-iikot na sila sa compound. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman tayo pababayaan, partner, no? Ating dakila naman. At syempre, sabi nga dito ni Marlita Garcia, Marcos, the Beast family daw. Hindi yung best, ha? Beast, halimaw, partner. Hindi ng pag-describe nila ating Pangulo mismo. Si Russia yan, hindi sila makaporma, dami camera. Good job, KOJC. Ganun din gagawin po ninyo pag may mga ganyang raid, magandang din yan. Tip para sa lahat ng mga may experience na ganito. Nakikita po ninyo, dami po talaga mga missionary. At nakikita po ninyo mismo yung mga bahay ng mga missionary workers. Napakaganda po. Ganyan po si Pastor Kibuloy, mag-alaga at magbibigay ng tahanan sa lahat ng mga workers, missionary workers po ng the Kingdom of Jesus Christ. Wala namang baril yan, ha? Naku, partner, wala yan. Wala namang baril yan. Nagulat ka tayo dito sa mga otoridad. Ang taas-taas ng mga kalibre ng armas na nila. Mahaba, partner. Oo, alam mo, sa gera lamang natin nakikita yan eh. Oo, hindi lang. Kung yung isa sa atin na hindi sanay sa gera, sa pelikula lang. Or sa mga krimen, yung mga talagang matataas na mga kriminal, no? Na high-profile criminal na tinutugis ng otoridad. Ganun, makikita lang po mga ganyan. Pero ito po, hindi po kriminal si Pastor Kibuloy at mga members po, mga missionary workers, talagang mapayapa po na nakatutok at nag-accommodate doon sa mga otoridad. Kung gusto nila pumasok, abay pumasok po sila na huwag pwersahan. Yung unang plano nila pwersahan. Gusto na lang pasukin pwersado. Yung parang lahat ng nakaharap sa kanila ay palasin, babagayin. Pero buti na lang,
daan sa mabuting usapan po, mga kababayan, na-negotiate po ng mga abogado ng Kingdom of Jesus Christ at sa pamamagitan na rin ng utos ng KOJC Administrator sa pagpayag po, kay tulong na rin ng KOJC Administrator na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang pumasok itong mga otoridad. Considering, siyempre, may mga kasama at nakasulat yung kanilang mga pangalan, yung lahat ng papasok, siyempre, ikaw mismo kung papasok ka sa compound, di ba? Hindi mo naman kilala kung sino-sino yan sila. Siyempre, dapat sigurado po tayo. Ayan po, nakatutok po lahat sa phones at videos po natin mga kababayan, mga missionary workers sa mga otoridad. Nakasalukuyan po, pumapasok, naglilibot po dyan sa mga bahay ng mga missionary workers. Sabi dito partner sa comment section natin ni AJ Cole sa YouTube stream, adiktador. Oo. Adiktador. Sabi niya, son of former dictator. Itong tinutukoy nila dito ng mga comment. Samantala, nasa ating komunikasyon si Ma'am Eleanor Cardona, Executive Secretary ng The Kingdom of Jesus Christ. Kaugnay po sa nangyayari ngayon sa KOJC compound. Ma'am Nori, good morning ma'am. Si MJ po at si Jay. Ngayon po, nakalive tayo buong mundo. Good morning, MJ and Jay. Ma'am, tama po. Ako sila sa gate pa ako, going pa kayo ng stage. Yung compound. Ma'am, alas 4 Gs daw ng madaling araw kanina nang gusto pasukin ng mga otoridad ng compound. Oh, earlier pa dyan. I think earlier pa. Earlier? Something past, yes. Ma'am, pwede po ba maikwento sa amin yung mga pangyayari kanina? Bigla na lang sumunod yung patabal yung military at sa pulis. At talagang naka-full battle gear sila. Lahat sila. Then, syempre, hindi naman tayo pag hindi naman papaya, matatagal nila. So, nagpapabang lahat sa gate, doon sa Emerald. Dito nandito pa kayo sa gate 1 actually, ongoing pa. Tapos nasa 18 din. Talagang sumubod na sila, pero we didn't take it sitting down. Laban tayo. Nag-ready naman kami lahat. We were ready. Hanggang ngayon nandito pa sila. Ma'am, may plano ba yung mga otoridad sana na kahit may mga nakaharang na mga tao sa gate, talagang aalisin, talagang persahan talagang nila, mga harang, yung mga paalisin doon sa mismong gate? Ginabutan kami talaga kasi susukurin nila yung gate. Then dito sa Emerald, which is nandito ako kanina, kasi naghanap sila ng administrator. So ako yung kausap. Naghanap sila ng warrant of arrest. Sabi ko hindi, ito yung papayag. Kasi wala naman talagang kasuturan niyan. Lahat yung mga ginagawa niya, wala. Kasi daw against the law, pag i-obstruct ko, obstruction of the law. Sinabi ko, wala namang law, may law ba kayo? Puro naman kayo injustice, false accusation sa manyan lahat. Hindi kami pumayag, tapos they were ready. Nag-ready na talaga sila na, kasi inatasan yung truck, inakyat yung hagdan. But we stood firm, lahat, mga babae, mga matatanda, lahat kami, gusto na daw. Sabi ko, kung gusto nyo mga tayo, handa na rin kami actually. Maagal na kami handa. Hinihintay namin kayo. Sinabi ko, ano ba sinusunod nyo? Sino ba nag-utos? Yung urak na gobyerno? Saan ba kayo papanig? Sa katotohanan? At sa tama? O sa hindi? Nandito ba sila? Nandito sila sa loob ng compound. Nagpumasok. Nag-search talaga sila. At napagtataka din ma'am, yung paglalabas ng search, napaka-maaga, alas 4 mismo, or sabi mo nga, early Kaya na. nga, kung matino sila, kung maayos, bakit madaling araw? Bakit madaling araw? Tama ba yan? Bakit hindi broad day na maayos? But they really been attacking us, I'm sure. Or else, hindi sila nakapull battle gear na, Diyos ko, parang gigirahin nila. Ano sila makalaban nyo? Ano na Pilipinos? Nakita niyo naman itong lugar, holy ground, peace-loving people. Why are you doing that? Yun nga ma'am, sabi ng ating mga kababayan na naka-witness po dito sa mga pangyayari sa ating live stream. Kapuna-puna yung mga mahabang baril, may machine gun pa na parang lulusog doon sa mga laki. Parang lulusog sa gera. Aba, sabi ko, gano'n na ba talaga? Sabi ko, kilala niyo ba sino nilulusog niyo? Kilala niyo ba sino si Pastor Kibuloy? Kilala niyo sino si Pastor? Alam niyo ba kung minuti niya? Narahin na kami dito, MJ. Sinabi ko, kung kilala niyo si Pastor Kibuloy, hindi ba gawin ito? Meron kaya kayong mga puso.
Anong gusto niyo ba? Di ba? Dapat proteksyonan niyo kami mga mamamayan. May proteksyon pa ba kami sa inyo? Ba't kayo lumulusot sa amin? Ano maasahan natin sa gobyernong ito? Kayo mismo lulusot dito sa mga inosenteng tao. Isang lugar na napakaganda at peace, laping, holy. Isang holy na lugar. Tapos ganun yung hasta ninyo para sa mag-ahatak ng mga kriminal. Dati ko siguro napakutusan kayo, sino talaga susundin nyo? Hindi na nakikinig yung gobyerno ngayon, wala na. Hindi na, sabi ko. Abang kayo pa paano eh? Sabi ko, doon na po nyo, kilala nyo naman, alam nyo naman, huwag kayong magbingi-bingihan, huwag kayong kasi do not pretend that you don't know what's going on in this country, in this kind of administration. Huwag kayong magbulag-bulagan. Ano ba nangyayari sa bansa natin? Anong klase ng administrasyon ba ito? Alam nyo, yung mga opisyal, wala namang kalasudasyon, pinagtatanggal, lahat iniipit. Wala nang justice, sabihin nyo kami na magpapagtrack ko ng law. Walang law. Walang law dito. Kaya gano'n na until now, hindi pa mataas pa masyadong level ng ano dito FDA. Kasi they're still here, they're surrounding us. Wala. Nandito pa sa gigit yung mga kasiran. Walang tulog, walang tulugan. Alam nyo naman yung bansa tayo hinihintay. We're protecting our place, our property, most of our pastor, dahil inosente pa sa natin ang katotohanan. We will not take it down. Opo. Ma'am, simultaneous din pala ito, no? Meron din nangyayari sa Prayer Mountain sa Tabayo. Yes, sabay-sabay nga natin ang pumaw natin. Ganun sila. For no reason at all. At bukod nga doon sa nabanggit po ninyo, ma'am, na naka-combated gear yung mga otoridad. Abay, gaano pa parami itong mga pumasok CIDG at matagal itong pumasok dyan sa Pampanga, no? Oo, marami na may pulis ha. Different yung pulis. Different pa yung yung mga military. Naka-combated gear. Naku, Diyos ko yung mga magasin nila naka-ekes. Ay, aba, papunta nila sa gera. Ganun yun, naka-ekes lahat, naka-ready. They are all ready. Lahat ng gate natin. That's why, nasa gate 1 ako. Nagtatak sila kanina din sa gate sa sabay-sabay. That's why, nasa gate 1 ako. We were ready, we were really running around. Ito. Hindi na talaga sa what's going on in this country? Why are you doing this? Hindi na talaga wala na. This country is going to the top. Magpapatuloy ito. Yun ang sinabi ko. Saan sakit? Ang takot sumama sa katotohanan. Ma'am? Sa totoo? Yes. Opo, itong kapatiran natin, mga missionary workers, ito yung mga mapayapa, mamano na sumasama doon sa Rainbow Court list dahil marami sa ating mga kababayan ang na-worry. Baka raw ay magkaroon ng tanim ebidensya, tanim bala, tanim droga. Kaya nga lahat, talagang sinindan, talagang sinamahan talaga sila. Ilang group sila, nandito ako sa klase ng DFD, na every floor, talagang dinantayan, talagang sinamahan sila. We will not let them put anything. Ma'am, ulit sa po ninyo sa ating mga kababayan at ang buong bansang kaharian ng KOJC, hingil po dito sa ginawa ng mga tagapamahalaan ngayong umaga. Sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat ng members, social workers, lahat ng mga sympathizers na nag-origin sa Pilipinas, magsasagot ang dako ng buong daliglaan ng mga nangyayari dito ngayon. Idadalangin natin lahat at nananawagan ko magkaisa tayo manalangin na talagang tatapusin ng Ama. Ang mga nangyayari na ganito yung pagigipit, the injustices that happen in this country. This is just too much. At alam natin, the Father is going to make us stop on this. Remember this day, tandaan nila ang araw na ito na ginawa nila. Ang paglapastangan sa lugar na saan alam mo, dito pinili ng ating Ama. Remember this day sa lahat naman nakikinig ngayon. This will be the start of the downfall of this corrupt and evil regime. This administration is going down. I tell you, so yan yung mensahe. Wala na. This is it. Wala na. This is a country that's lawless. And we have a school. Hindi na respeto.
may eskwelahan tayo dito. Ganun sila. Wala na. Ano pa, nananawagan na makiisa tayo. Kung saan ang tama, sino ang totoo. At sabay-sabay na natin tapusin itong nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Opo. May mga pamilya na rin sila, may pamilya na rin tayo. May mga mahal sa buhay, lalo-lalo na sa bansa ng isa. So yun lang, MJ. Thank you for giving us the chance. Although ongoing pa, nandito pa lang ang officer, nasa labas pa yung mga militar at mga pulis. Ongoing pa rin yung search. Dito sila nag-iikot. So, we're just so thankful to the Almighty Father. Alam natin na siya ang mamuna sa atin. Protection na niya lalo na mahal na pastor, sa political Lord. So, yun lang. Opo. Maraming salamat. Si Ma'am Eleanor Dano po, Executive Secretary ng The Kingdom of Jesus Christ Partner. Tandaan niyo ang araw na ito, June 10, 2024. Yun. Hindi. Ng mensahe na yun. Mula mismo sa tagapagsalita po ng Kingdom of Jesus Christ. At sa mga oras na ito, partner, abay makakasama din natin para samahan tayong tutukan itong ginagawang ring dyan sa KOJC compound, si Noong J. Zonza. Sir, good morning po. Pasensya na, nag-isip na namin kayo ng maaga. Nagdodoble yung ano ko, yung video ko. I'll get back to you.